Salamat po. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, lalo na po sa mga nanonood po ngayon sa inyong mga streaming sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok at sa ating pong mga taga SMNI at GMA News. Ako po muli si Daniel Nobleza. Noong pa mong pong 2021, sumisigaw na po ako ng Run Sara Run. At itinaya ko na po ang lahat para po sa ating Vice Presidente. Sa totoo lamang po, hindi po talaga tatakbo si Sara Duterte presidente dahil hindi po talaga niya gustong magpresidente. Pero nandito na po tayo sa sitwasyon na siya na po ang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Ipinapahatid po niya ang kanyang pasasalamat sa 32 milyong botong ibinigay ng bawat Pilipino sa kanya. Nagpapasalamat po siya. Ngayong gabi ako po ay nagpapasalamat sa lahat ho ng mga kababayan ko po na supporters po ni Inday Sara Duterte. Higit na pong 32 milyon ngayon panigurado ang sumusuporta sa kanya. Nagtawag po kami ng suporta dito sa lungsod ng Maynila bilang isang Manileño at kahit hindi po ako Davaoeño, solido po ang suporta ko kay Inday Sara Duterte. Nalulungkot po kami dahil araw-araw, minu-minuto, segundo, sinisira, winawasak ng ilang mga tao ang isang tao naglilingkod naman sa bayang ito. Hindi ho namin makita bakit kailangan sirain ang isang taong naglilingkod ng kanyang lahat ng kanyang makakaya sa bawat Pilipino. Hindi ho namin makita ang rason bakit araw-araw siyang binabatikos, araw-araw siyang sinisira sa Facebook, sa TikTok, sa Twitter, kung saan mang platforms. Hindi ho namin makita iyon. Pero tuwing kakausapin ko ho siya, ang sabi niya sa akin, Daniel, magtrabaho na lang tayo, huwag mo nang pansinin yan. Pero hindi ho makuha na hindi pansinin ito. Dahil aawa na ho ako sa kanya. Nahihiya ho kami sa mga taga Davao dahil kami ho ang nagtawag para tumakbo si Sara. Pero dito po sa Luzon, dito po nagmumula ang hinanakit at pagtitiis ni Sara. Hindi man po kami taga Davao, hindi naman po kaming anak ng Davao, pero ang puso po namin, Davaoeño, na solido ang suporta namin sa mga Duterte, lalo na ho kay Inday Sara Duterte. Alam ko na marami kayong gustong sumigaw na suporta. Gusto rin namin ipahatid kay Pangulong BBM, Mr. President, kasama niyo po kami sa unit team. Hindi ho tayo magkakalaban. Nagkakaisa po tayo para sa isang bansang mapayapa at maunlad. Unit team nga po ang sinigaw natin noong Mayo 2022. Tayo po ang nanalo. Hindi ho tayo magkakalaban. Mahal na mahal po namin kayo. Ipinagdadasal po namin kayo. Hindi nyo po kami ang kalaban ninyo. Kami po ang pinakahuling yun yung magiging kalaban. Kung iisipin man ng iba sa inyo, nakalaban kami. Dahil isa rin po kami sa sumigaw, isa rin po kami sa 31 million na bumoto at umasa ng pagkakaisa sa bayang ito. Huwag na nating hayaan na mag-divide tayo. Dahil ang nakakahiya, ang bayan natin, hindi ang ibang bansa. Ang nakakahiya, tayong Pilipino. Dahil nag-aaway-aaway tayo sa mga walang kakwenta-kwentang bagay na dapat pinagkakaisahan natin. Ang tawag na ito ay hindi tawag para babagsakin ang sino man. Ang tawag na ito ay pagsuporta kay Sara at kay BBM. Ipinararating ho namin kay Pangulong Bongbong Marcos, Mr. President, kaisa mo pa rin kami sa isang matatag na republika, sa isang bagong Pilipinas. Kaisa mo kami doon. Kaisa mo rin si Sara Duterte. Sana, Mr. President, kung gaano po noon ng kampanya, ganon pa rin dapat tayo kainit ang suporta sa bawat isa. Sana po protektahan ninyo ang aming Vice Presidente na itinataya ang kanyang lahat-lahat para sa bayang ito. Batikusin nyo na ng batikusin. Pero alam ng Panginoon, alam ng Diyos na si Sara araw-araw naglilingkod sa bayang ito. Ni kahit isang masakit na salita, wala kayong narinig sa kanya. Kahit na araw-araw dyan tinatawag na kung anong-anong mga salita. Ang salita lang ni Sara, magtrabaho tayo para sa bansang Pilipinas. Yun lang din ang hiling ko sa mga kababayan ko. Magtrabaho na tayo
simulan na natin ang pagkakaisa. Huwag ang paghawatak-watak dahil nakakahiya talaga tayo sa buong mundo. Sa panahong ito, dapat isang Pilipinas tayo. Walang kulay, hindi berde, hindi pula, hindi pink, hindi dilawan, kundi isang bayan na nagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Mr. President, Madam Vice President, alam ko na napapanood mo na kami ngayon. Kami po ay lumuluhod sa inyong dalawa na magkaisa kayo para sa bansang Pilipinas. Ang apektado, ang bayan, sa bawat paguluhan, ang bayan ho natin ang nasisira. Ang mga kababayan ho natin nang umaasa ng tunay ng pagbabago. Muli, sana marinig na kami ng Palasyo ng Malacanang. Sana marinig na kami ni Sara Duterte na magkaisa na tayo. At sa mga minamahal namin mga congressman, mga senador, mga lingkod bayan, maglingkod tayo ng tama, pagkakaisa, hindi pagkakawatak-watak. Tigilan nyo na po ang PI-PI na yan. Hindi ho namin kailangan ng PI-PI. Ang kailangan ho namin, 20 pesos na bigas. 20 pesos na ipinangako natin na pinagtatawanan tayo ngayon dahil nag-triple pa ang presyo ng bigas. Magtulong-tulong po tayo. Hindi lang po si BBM magsusolusyon yan, kundi tayong lahat ng Pilipino. Tayo sa Kongreso, si BBM sa Malacanang, si Sara sa Edukasyon, lahat magsama-sama tayo. Nagmamakaawa na po kami. Ang tagal-tagal pa po ng 2028. Tanggalin niyo na po sa listahan ninyo si Sara na maging threat kung ano man pong pangarap ninyo sa 2028. Ang sabi lang niya, paglilingkod siya para sa bansang Pilipinas. Kalimutan na po natin ang pagkakawatak-watak. Pagkaisa tayo, hindi ho kami oposisyon. Kami po ay administrasyon dahil kasama mo kami. Yung 32 milyon na bumoto kay Sara, 31 milyon. Kami ho yun. Tayo po ang unity team. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga madakila na hindi pa rin tumitigil ang kanilang suporta sa ating Vice Presidente, maraming salamat sa lahat ho sa inyo. Patuloy pa rin po ang sigaw. Hindi ho kami titigil hanggat hindi rin sila tumitigil na batikusin at wasakin si Sara Duterte. Hindi lang ho taga Davao ang poprotekta kay Sara, kundi kahit dito sa lungsod ng Maynila, kahit dito sa Luzon, kami ay solid Sara Duterte. Duterte! 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 Uniteam! 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 Pagkakaisa, hindi pagkakawatak-watak. Pagkakaisa po kami at hindi pa rin po kami titiklob sa ipinangako nating pagkakaisa noong Mayo 2022. Kaisa mo pa rin po kami, President Bongbong Marcos. At kay Vice President Sara Duterte, handa pa rin kami ang mga kawal mo. Sabi ko nga, ikaw ang general, kami ang kawal, at patuloy pa rin kami na paglalaban ng karapatan mo, Inday Sara Duterte. Maraming salamat po. I'm so in love with you.